Kung totoo yung lumalabas na balita ngayon, mukhang ito raw San Miguel Beer ay lalo pang lalakas yung roster nila ngayon. Alam natin na malakas na itong San Miguel pero mukhang ang balita daw ay makakakuha pa sila ng number 1 draft pick. So ibig niya sabihin magiging talagang matindi na itong lineup ng San Miguel kapag nagkataon. Ang report kasi, alam natin para doon sa mga hindi pa updated, ang number 1 daw dito sa draft ngayon ay Terra Firma Zamboanga, ang number 2 Phoenix, number 3 Blackwater. So ngayon mukhang ang mapupunta raw dito sa San Miguel ay itong draft pick ng Terra Firma Zamboanga Valientes at baka ang ipalit si Geronteng. Si Geronteng maganda nilalaro dito sa finals kaya tataas ang trade value nito. At sa ngayon, ang balita natin mukhang ang gagawin daw nitong San Miguel pagkatapos nitong conference na to at saka sila magte-trade dito sa Northport Batangier or dito sa Terra Firma. Kapag nakuha ng San Miguel yung number 1 draft pick, malamang ang kunin niyan ay itong si Quentin Brown o kaya itong si J.O. Chu. Posible rin na si C.J. Lane. Isa dyan ang kukunin ng San Miguel pero wag nating alisin yung posibilidad na baka si Jason Brickman ang kanilang kunin. Dahil maliwanag na kinakailangan ng San Miguel ng isa pang point guard. Dahil ito si Chris Ross siya lang ang gumagawa at 40 years old na yan. Kaya mukhang kinakailangan talaga ngayon ng pagbabago dito sa lineup ng San Miguel Beer. Alam natin na itong San Miguel ngayon ay nakatabla sa serye pero tinitignan ng management dyan yung future nila. At yung future syempre kinakailangan ng panibago na tinatawag na mga matitinding mga point guard na hindi lang nakaka-score kung hindi kaya ding makadefend. At parang yan nga ang gustong magawa nitong San Miguel Beer ngayon. Kaya abangan natin kung sino yung kanilang kukunin ngayon para dito sa kanilang magiging roster. Samantala naman, bukod dito sa San Miguel, ang isa pang team ngayon na patindi ang ginagawang preparasyon na itong Rain or Shine Elasto Painters. Pagkatapos nilang makuha itong si Stanley Pringle, hindi pa raw dyan tapos itong Rain or Shine. At mukhang balak pa nilang kunin yung iba pang mga free agents katulad nila Frankie Johnson, si Taylor Brown at itong si Mike Di Gregorio. So maraming mga kinokonsidera na ngayon itong Rain or Shine Elasto Painters para magkaroon sila ng mas matindi na lineup. Alam naman natin na itong Rain or Shine Elasto Painters kinakailangan nila ng isa pang big man para naman talaga sabihin na nating makomplement itong laro ng kanilang ibang mga players. Kung sakasakali na for example si Mike Di Gregorio isa pang scorer o kaya naman pwede nilang kunin itong si Joseph Taha na isang center. Of course, ang masasabi nating pinaka big prize dito na makukuha nitong Rain or Shine Elasto Painters ay itong si Christian Stan Hardinger. Alam natin na itong si Stan Hardinger may restricted free agent yan. Pero pwede namang mag-offer ang Rain or Shine. Sabi nga nila, nothing to lose kung mag-offer sila. Kaya kung sakasakali, maganda to para dito sa ROS. As it is, kinakailangan nila syempre na medyo lakihan yung offer dyan. Kaya nga ngayon, itong Rain or Shine, sabi nga nila, alam naman natin merong mga under the table na ginagawa itong SMC at MVP group. Kaya kung ikaw ang Rain or Shine, kinakailangan sabihin natin dagdagan yung mga bonus na ibibigay dito kay Stan Hardinger. Kung gusto nila itong makumbinsi talaga na maglaro para sa kanila. At kung sakasakali magawa nila yan, pang championship na talaga ang laro nitong Rain or Shine Elasto Painters. Dahil syempre, alam na natin kahit 34 na si Stan Hardinger, high quality player pa rin yan at marami pa yung may papakitang basketball. Kaya sigurado na ito'y pag-iisipang mabuti ni Coach Yengia kung itutuloy niya.